Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? This is Tawas number 11 sa lahat po ng Pisces. Hello Pisces, no? And maraming salamat po sa inyo guys. So, be reminded lang po na this is not actually a reading, this is Tawas, no? And titingnan lang po natin kung ano po nangyari po sa inyo through tarot card. And gusto kong ipagdiinan po na hindi po lahat ng Pisces po may nararamdaman. So, some of you, mayroong nararamdaman, some of you is not. So, ito po ay para po sa tao na gusto pong magpatawas. And bago tayo magsimula, let's flex po sa aking baby ninyo, which is si Baby Jesus, ang aking ninin. And gusto ko lang din pong idagdag po na yes, Katoliko po ako and alam ko po na hindi lahat po nanonood sa akin is Catholic. But I use symbolism and ang aking Niño Jesus is a symbol of a young child na kung saan is like nagbibigay sa akin or nagre-remind sa akin ng future generation, nagre-remind po sa akin ng mga susunod na mga apo ko. Kaya bangon po ako kahit pagod, kahit ganito, patuloy po na mga ngarap, patuloy po na magtatrabaho para po sa susunod pa nating mga angkan na parating. And ito po yung ini-aim ko and Ninin is just giving me something like that. So ito po yung dahilan kung bakit lagi ko po siyang kasama. And yeah, sana po sa susunod malilipat po dito ang chapel ko dito sa aming bundok. And pwede po kayong makarating kung kaya po ninyo ang maglakad. Pero sooner po kasi ngayon po is ginagawa na po yung kalsada papunta dito. May kalsada na po siya pero rough road pa po siya and mahirap pang marating ng motor lalo na po kapag tag-ulan. Anyway, let's begin, no? Pisces, February 19 hanggang March 20. Sa lahat po ng Pisces, let us pray, no? I like the prayer of Salve Regina. And actually, memorize ko guys, kaso lang this is Latin. So, okay, Salve Regina, Mater Misericordias, Beta Dulcedo, Spes Nostra Salvi, Arte Clamamos, Excelsis Filavi, Antis Aspiramos, Sementes et Flentes, in Hac Lacrimarum Valley, Ea Ergo, Advocata Nostra, Illustos Misericordias, Oculos ad nos converti, et Hisum Benedictum Fructum Ventris Tui, Nobis Poco, Excelim Ostendio Clemens, Opia, Odolsis Virgo Maria. Amen. So, mahal na ina ng laging saklolo, bigyan mo po kami ng kapanatagan ng aming mga puso. Hupayin mo po ang aming pag-iisip na sana po makamit namin ang aming ninanais sa buhay. Protektahan mo po ang aming pamilya sa lahat po ng panahon. Amen po. Amen. Amen. Okay. Pisces, February 19 hanggang March 20 sa inyo po ang reading. February 19. Sentro po ito ng card mo. So, unang-una kong nakita dito is yung balakang nyo. Nalaglag ho ba kayo? And, ang nakita ko dito is like, parang nahulog kayo. And, natamaan po ang balakang. If not, and may nakita po ako dito na yung side po talaga ng hips niyo dito is masakit. And hanggang sa paa po siya. Ito po yung pamamanhid. Talaga pong masakit siya. And kuminsan nga po, lalo na po pag malayo, mahirapan po kayong maglakad. And in the past, no, meron po kayong rashes na sabihin po natin dito in the past, may nakita po ako dito. Same problem po, no, may problema po kayo sa dugo, mababa po ang malala po ngayon talaga ang pagbaba po ng potassium ng bawat isa. Ang pulang dugo kasi natin, yun po ang ating lakas, no. Ito po ay red iron kung tawagin. Kumbaga, mostly sa atin, ito po ang problema. Pagbaba po ng potassium and pagtaas po ng puting dugo. So, sa akin, itatakol ko po ito the next kung paano po natin siya gamutin. And, kasi mahirap to pag iinom ka po ng any kind of losartan or kahit na anong gamot po dyan na pampapapa po ng dugo. Hindi ho kayo high blood, bababa po ang pulang dugo nyo. Parehas lang po ang effect niya, nahihilo kayo, pero mostly, ang masakit niya dito is itong paa. Parang wala siyang lakas. Ito po yung sinatawag kong pagbaba po ng potassium because of the pain. Kaya po nagbaba po ang ninyo. Kasi kung nasa pain ka po, may sakit
sakit po kayo, nararamdaman na talaga pong in pain, mabababa po ang inyong dugo, no? Pulang dugo, no? And in the past, no, parang may nakita ko, sentro po ng card nyo is like kaluluwa, or in the past po, mga generation po ninyo, generation po ninyo guys, no, na parang hanggang ngayon po, no, nandyan pa rin po sila sa inyo at nagpaparamdam, hindi niyo sila napapansin, no. Pero kung mag-low po, kasi pag magbaba po ang ating, pag manghina po ang ating katawan, mas lalakas po sila, and mas mararamdaman mo sila po to. Ito po, matandang lalaki ang nagpaparamdam sa iyo guys, no. And sa side nito, alam niyo, gusto ko lang pong i-clarify po natin. Yung, actually, pag ang tao po kasi is namatay, ay sabi ko nga sa inyo, is like we are inheriting yung kung ano po yung kasalanan nila, like yung kung ano po yung sumpa na nasa kanila po, tayo po ang magmamanan nun, no. Hindi lang po pera ang pwedeng manahin natin po lahat po ng mga ginagawa nila, at continuous po sila pong mamimirwisyo po, and lalo na po kapag hindi niyo sila napansin at hindi niyo binibigyang diin, no. And I'm not saying na talaga pong mag tayo, no, pero ang mga yumao natin is like we should kahit papano visit them, bigyan sila ng dasal, kahit papano itawid niyo sila, bigyan niyo sila ng kandila, no. You can do that anywhere, hindi mo kailangan umuwi kung saan po sila nandoon. Wala na hong laman yun, no, wala na hong laman. Naalala po ninyo, let the dead bury the dead, sabi ni Jesus. Kaya kasi yung mga tao, akala nila kailangan mong pumunta doon para lang po magbisita doon sa yumao mo. That's not necessary, kasi they are everywhere. They are already part of the universe, part na po sila ng ating ecosystem po, na kung saan nagbibigay po sa atin ng sakit minsan, kasi hindi ka po niyan pinapatulog, di ka po patutulugin yan. Dito kasi pag ikay lalaki, parang lumabas po dito na kapag hindi ka nakakainom, hindi ka makakatulog. So alak po ang anuhan mo. Pag ikaw naman po ay babae, so ang ginagawa mo po, pupunta ka po sa simbahan, kasi parang your soul need something na parang sa akin is nauuhaw po kayo sa pag-ibig po ng Diyos, na wala naman yan sa simbahan, wala naman po yan sa kung saan. It's always in your heart, no. So ito po nakikita ko, so lately po, lalo na po ikaw, kasi hindi ko naman masabi na iba. Yes, totoo na meron pong babae po na nagalit sa'yo, which is kaya po yung mga balikat mo talaga pong para pong may tusok dyan, kaya hindi po makagalaw, bababa po sa galit po niya sa'yo, inalis po niya lahat po ng lahat po ng pera mo. Kumaga sa akin, lahat ng pera mo nawawala. Okay, sabihin po natin na it's not other people, or it's not another person, it is you. But then, still the same, the effect still the same. Kasi po, sa galit mo, siguro dahil hindi ka na nga po nakakapag-concentrate po, dahil nga po may nararamdaman ho kayo, and eto po yung nangyari, no. And nagalit ka po kasi wala ho kayong pera, o pwedeng sabihin po natin na lahat po ng mga investment mo, nawala po siya, no. And ang susunod dito is in the family, ikaw po yung kumaga sa akin, padre de pamilya, no, or ikaw po yung you are the breadwinner of the family, but kasi niyo laging iniisip yun, no. So dito naman po is may lumalabas din po dito na kapag ikaw ay babae, pwede po na itong sinasabi ko sa iyo na problema po sa paa, dahil po meron po kayong problema po sa mattress, no. Siguro may naipit po dyan na ugat, mababa po ang mattress niyo, pwede din po na may PCOS, pwede din po na something po na and eto po talaga ang nagbibigay sa iyo ng problema. Pangalawa po is like tumaas din po sugar niyo, mataas din po sugar natin, no. And alam niyo guys, no, I think 90% of the Filipino now are diabetic, and akala ko po sa pinakamalaking po ng sugar is sa Hawaii, pero dito talaga pong grabe po, no, kasi sa Guam kasi, Guam or Hawaii, ang mga tao doon talaga more on pagkain, kasi ang sarap ng mga pagkain po nila doon, pero tayo kasi more on consumption sa mga matatamis, at saka sa lahat po ng especially sa rice, no. So ito po yung nakikita ko sa inyo guys, no.
Pisces, if you are listening, pwede ho kayong magpa-check up, patingnan po ninyo. Walang problema ang kidney nyo. Okay po ang heart nyo. Ang nakikita ko lang po is problema sa dugo and problema po sa yung tinatawag po natin na sa mattress. Sabi ko nga sa inyo, parang lagi ho kayong may lagnat, lalo na dito sa part. And sugar. So, meron pa ho kayong pagkakataon na at least makabawi po, na gumaling ho kayo. Kasi po ang mga kaluluwa, pwede pong alisin yan. Itong blood pressure po natin, pwede po nating ayusin sa tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang mindset po, at the same time, with the same thing with sugar, with the same thing with diabetic. Kayang-kaya ho ninyong gamutin yan. Hindi niyo kailangan pong gumamit po ng, okay, pwedeng sabihin po natin na right now, gumagamit ho kayo ng mga maintenance. Pero sa akin, pwede ho ninyong alisin yan, no? By consistency na mag-exercise kayo kahit papano, no? Change your diet. Kung sakali pang puro kayo rice, bawasan po ninyo. Pero more on talaga exercise. And then, kumuha po kayo ng panangga kahit papano, or something like na makapag-protect sa inyo spiritually, no? If not, then talagang turn on sa prayer po, na talaga pong frequent po, na talaga pong wag na po kayong mag-isip kung sino pong may gawa nito. Kasi sa akin, I don't see na parang sa iyo lang po ito nanggaling. Wala akong nakikitang ibang tao po dito. Meron dito, pero hindi ganon kagrabe. Sabi ko nga sa iyo, isang babae na galit sa iyo. And totoo, gumamit po siya ng fetus pala, no, dito. Pero sa akin, ito yung pinaka main subject po natin. Babae siya na medyo nasa mga 50 or more na babae. And marunong ho siya, no, gumamit po siya ng fetus para po saktan po ikaw. Kaya ang problema mo talaga is nasa sinapupunan mo. Kung lalaki ka, ay nasa prostate mo. Alright, ito po ang dahilan kung bakit halos hindi po kayo makakalakad, and parang may naiipit na ugat po sa inyo, no? Alright, tingnan natin kung ano po ang mensahe po ng ating sa animal spirit sa lahat po ng Pisces sa ngayon. Okay, Hawk, a messenger. Spirit is sending you a message. Open your greater vision to see the signs. Focus on priorities and eliminate distractions. You have a bright future. Let yourself ascend to new heights. Okay? So, siguro, sa lahat po ng Pisces ngayon, if you are listening, siguro nga yung mensahe ko sa inyo is makakarating po sa inyo na wake up po, no? This is not time na magupo kayo, or maano po kayo sa sakit. Kasi may nakikita pa naman po ako na possibility po na pwede pa ho kayong gumaling despite po sa nararamdaman ho ninyo ngayon. So, ito lang po, no, kung talaga pong kailangan, isipin mo kasi kung ano pa po talaga ang gusto mo. Kung ano pa po ang gusto mo sa life na gagawin mo. And maybe this time po talaga pong bigla na lang po mawawala yung mga sakit nyo, no? And wag kayong pagupo sa sakit. Wag kayong padadala sa inyong nararamdaman. Kasi usually, isa din po yan sa dahilan kung bakit talaga pong mga tao po is nagkakasakit na dahil nga po sa mga nararamdaman po natin. Huwag po kayong padadala doon. Kahit pagod kayo, kahit nakakaramdam po kayo ng pagod, ay bumangon kayo, maglakad kayo, balik-balik, tapos kahit po nagki-cravings kayo ng pagkain, as long as na may laman po ang tiyan nyo, okay lang po yun. Huwag po kayong kumain po ng as usual, na kumbaga sa akin, kasi alam ko po na lalo po kayong kakain, lalo po kayong manghihina. So, ito po ang advice ko sa inyo guys, no, sa lahat po ng Pisces ngayon. So long, and have Godspeed between us, no. And see you, ang tao po talaga na wala na pong purpose sa life, no, para pong lalo ka pong gugupuin sa sakit. Alright, so let's begin, no. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictus in mulieribus, el benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostra. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Okay.
Bye po guys, and maraming salamat po for watching. See you again next time.